Itinulog ni Bella ang isang oras na nalalabi sa biyahe. Papauwi sa hacienda. She didn't want to keep on arguing to a malnourished leech. Hindi nga Valinta ang dapat niyang itawag sa babaeng tulad ng kasama ni Darius. Masyado yung makapit sa lalaki na parang aagawan. Ew! Sino nga ba naman ang hindi kakapit sa isang lalaki na nagmamay-ari ng isang Aston Martin na sasakyan? Baka bumper pa lang, milyon ng halaga. And this Aston was supposed to be hers and not to this dirty, old clinging rag. Bella! Malakas na singhal ang nagpapitlag sa kanya mula sa pagkakahimbing niya. Pero bigla siyang naliyo nang mauntog ang noo niya sa isang matigas na bagay. Nasapo niya ang noo dahil nakakita siya ng mga bituin. Jesus! Bulalas ni Darius kaya napamulat siya kahit na siya ay nakangiwi. Sapo rin itong noo at napapikit din ang isang mata. Nagkauntugan silang dalawa. Nakapasok ang kalahating katawan nito sa loob ng passenger seat. Ginigising siya. Did I tell you to get closer to me? Disgrasyang inaabot ko. Masungit na palatak ni Bella. Pero hindi nito pinansin yon. Hurry up! Hindi ako si Superman na hindi tinatablan ng malakas na ulan. Nito sa kanya kaya para siyang natauhan. Bumabagyo nga pala. Ang payong! Ang payong! Sigaw ng isang pamilyar na boses binabae mula sa kalayuan. Darius grabbed her seatbelt and she forced herself not to get affected when his hands brushed against her abdomen. Napakunot noo si Bella kung ito ba ay nakatingin sa kanyang belt dahil parang nasa dibdib niya ang mga mata nito. Hinawakan siya ni Darius sa braso at hinila siya pababa. Nariyan ng mayordomo na may malaking payong pero bigla na lamang na bumaliktad yon nang hipa ng malakas na hangin kaya napatili sila ng sabay. Halos madalas si Mang Kiko dahil ayaw bitawan ng payong. Darius was quick and grabbed the umbrella but it was already ruined by the strong wind. Nagkabali-bali ng mga tadyang ng payong at nakalas ang dahon. Nagpapasag-pasag si Bella dahil kung kaninang nasiraan siya ay malakas ng ulan, di hamak na mas malakas ngayon at malamang ay red rainfall alert na. Malalaki ang patak noon at masakit sa ulo kapag tumatama. Payong! Sigaw ni Mang Kiko tapos ay tumakbo pabalik sa mansyon para kumuha ulit malamang ng tinatawag na payong. May maitim na bagay ang pumatong sa kanyang ulo, dahilan para wag na siyang mabasa pa. Leather jacket yon nang binatatagad siyang akbay na inilakad papunta sa mansyon. Why haven't you got the driveway relocated and renovated, Darius? Ang tagal mo dito. Hindi mo man lang naisip na ang layo ng main door sa parking? Talak ni Bella dito. Tingin niya wala ng isang driveway. Sa likod na bahagi ng mansyon dahil kung naroon pa yon, malamang na doon ito paparada para wag silang mabasa. Nagsisipagtunugan ang mangyayero sa paligid. Ang malalakas na hangin ay nagtataboy ng mga sariwang dahon sa kung saan-saan. Nakikita niyang dilubyo na humahagupit sa napakalawak na bakuran ng mansyon. Instead of thanking me, you still even say that? You're welcome, my lady. He said with full of sarcasm and she was shot. Pakaramdam ni Bella na mulang mga pisngi niya sa tinawag nito sa kanya. Darius really has this certain effect of making her blush by his words. Since then and now. Galit siya rito pero may mga lumalabas na kataga sa bibig nito na nagpapatahimik sa kanya. Bumalik ka naman, Kiko! Sigaw ni Darius habang ipit-ipit siya sa may kilikili. Hawak ang pandong. Nasilip niya si Mang Kiko na sasalubungin sana sila. Dala na naman ng dalawang payong pero daig pa doon ng miyembro ng CAT na pumihit na manduhan ni Darius. She saw a number of housekeepers waiting at the portico. Pakiramdam niya napakalayo naman ang pinto ng mansyon. Bakit ganun? Parang haba ng nilalakad nila at hindi na natatapos pa. Where's the leech? She asked, irritated. What? Yung buntot mong buwiset? Who else? Huwag kang magmaang-maangan. Diyos ko, hindi ako nagmamaang-maangan. Sa hindi ko alam, pipilitin mo ko. Anito sa kanya sa masungit din na tono. Hubad ito at hindi niya alam kung dapat ba siyang humawak sa katawan nito. Ang lalaki ng hakbang nito sa basang pavement, parang hindi naman lang ito natatakot na madulas sila.
Hurry up, he told her. Sandali nga, baka ako madulas. Gusto mo na akong mamatay para masolo mo ng lahat? Aniya kaagad, kahit nga sa totoo'y wala na talaga sa kanyang natira. Pagtataray na lang ang pantakip ni Bella sa kawalan niya ng karapatan sa lahat. That's your thought, he just said and held her tighter. Napahawak siya sa bewang nito at halos sumabunot siya doon dahil lalong itong bumilis. Kahit na naka-rubber shoes siya, ay natatakot siya sa madulas na daan. Parang malumot yon dahil sa ilang araw na pag-ulan. Sa wakas ay narating nila ang portiko, kaya para siyang napapasong napabitaw sa bintana. She's wet. Tiningnan ni Isabel ang sarili at pagkadismay ang kanyang naramdaman nang makita niya nakadikit ang basang t-shirt ni Darius sa kanyang dibdib. Nakaawang ang labi na tumingin siya sa lalaki at gano'n na lang ang pag-init ng mga pisngi niya nang makita nakatingin ito doon. But with the blink, he wasn't anymore. Inabot nito sa isang kasambahay ang jacket saka ito naglakad papasok sa kabahayan. I'll get your luggage when the storm is gone. Magsuot ka na muna ng mga lumang damit ni Lilibet. Ani ni Darius kaya napatanga siya. What the heck? Magsusuot siya ng damit ng patay na? Ayoko! Inis na nagmarcha siya. Kukunin mo yun o hindi ako magbibihis. Banta niya kaya parang nalaglag ang mga panga ng mayrodomo. Darius takes a quick glance at her bosom again. Napakurapang dalaga dahil para bang sinasabi nito na pakialam nito kung hindi siya magbihis. Kunin mo na Darius, basa ka na rin naman. Baka magkasakit siya. Ani Mang Kiko, kung hindi ka ba naman kasi kalahating punggol, inihatid mo pa yung nanay mo sa kanila. Inabot ulit tayo ng kalakasan ng bagyo. Nandito ang nanay niya? Takang tanong ni Mang Kiko. Yes, Mang Kiko, yung babaeng malaki ang harap at mapulang nguso. Nanay niya yun. Aniya pa. Hindi tinitikalan ng titig si Darius sa mata. Narinig niya parang natawa ang mga kasambahay. Si Leila yun, hindi niya nanay yun. Asang nanay kasi, she rolled her eyes. Walang imik si Darius na pumihit, nakatingin sa mukha niya. Mukhang kukunin na nitong luggage niya, kaya panalo siya. Nang humakbang ito papalabas ulit ng portiko, ay napangisi siya sa sarili. Halikan at maligo ka tuloy, may heater naman sa banyo, kaya hindi ka lalamigin, ani Kiko sa kanya. Sila palang mga kasambahay dito, senyorita. Kapag may kailangan ka, kahit sino'y pwede mong tawagin. Si Aida, Lorna, at Fe, Sharon, Cherry at si Dina. Hello po, Senyorita Bella. Bati naman ngayon, pero isang kimingiti lang ginawa niya bilang sagot. Ang laki mo na, ani Sharon sa kanya. Medyo natatandaan ni Bella ang mga babae na anak ng mga trabahante doon. Ang ganda lalo niya. Naalala ko noon ang liit pa niya tapos naging dalagita. Daladala yung unang nareglahan sa may bukid. Hinahanap ang daddy niya. Wika naman ni Fe. Susku, naalala ni Bella yon. Sa mami niya dapat siya lalapit noon kaya lang ay nakita niya na magkasama na naman si Darius at ang mami niya. She even heard her mother telling him that everything that he sees will be his one day. Instead of running to her, Bella ran to her father. She was only 11 at that time and she clearly remembered it was a bitter memory. Kakahiya, aniya na lang pero nagkatawanan lang ang mga yon. Mamaya niyo na to kwentuhan at paliliguan ko na muna. Baka to magkasakit, ani Kiko. Hila na siya. Asikasuhin niyo si Darius, basang-basa rin niyo ng ulan. Pumanik sila sa hagdan habang siya'y lihim na nakamasid sa paligid. May mga nagbago na sa loob ng bahay, kahit sa labas. Mas modern na ang dating ng mansyon pero naroon pa rin ang makalumang konsepto. Naroon pa rin ang kahoy na sahig. Wood tiles na nga lang. Ang hagdan ay dati pa rin malaki at malapad, gawa sa kahoy pero kumikinang din. Nabuhay yun sa mga paintings at halaman sa paligid, mga chandeliers na mamahalin. Ang piano ng lolo niya ay naroon pa rin. Ang mga sofa na gawa sa narat mahogany. Everything was well preserved. Kung may mga nagbago man, pinaganda lang at inalis malamang ang mga bulok na bagay dala ng katandaan. Gusto ni Bella na masupalpal dahil kitang-kita niya kung paano inalagaan ni Darius ang bahay na mas matanda pa kaysa sa kanilang dalawa. Hindi yun ang in-expect niya mula sa lalaki. She was expecting that he'd be a lousy rancher. Napakabata pa ni Darius noong panahon na umalis siya pero parang mas gumanda pa lalo ang hasyenda sa pamamahala ng lalaking ito kaysa sa pamamahala ng daddy niya. With that thought, her feelings become sour.
Nabuhay na naman ang matinding inis niya kay Darius dahil sa pagpapamukha nun na mas magaling yon kaysa sa lahat, lalo sa daddy niya. Akala ko hindi ka susunduin ni Darius. Ninervyos ako pag sabi mong wala kang kasama. Hindi ka sinamahan ng yaya mo? Nagpaalam kasi si yayang pupunta sa kanila habang nandito ako. Tiwala siya sa inyo, Mang Kiko. Siyempre naman, nakangiting sagot nito. Kami ang magkasama na nag-umpisa dito. She knows that. Ang mga kasambahay ngayon ay ang mga dalaga noon sa kanilang hasyenda. Ngayon ay may mga asawa na malamang ang mga yon, kaya namamasukan na bilang kanilang mga kasambahay nila. Pinayagan ko siyang umuwi kasi ang tagal na niyang hindi nakakauwi sa kanila. Ayaw pa naman daw niya akong iwan. She prefers to stay with me in Manila. Manong Kiko, mabuti naman kung ganun para may nag-aalaga sa'yo doon. She smiled and nodded at him. Dito ka sa dati mong silid, senyorita. Opo, Mang Kiko. Aniya nang lumiko ito papunta sa hilera ng mga kwarto nila. Hindi na rito umuuko pa si Darius. Naroon siya sa kaliwang bahagi ng mansyon. Hindi ba't dati nandito siya, katabi ng kwarto mo? Hindi na mula nung umalis ka. Malamang kasi nakokonsensya yun sa pang-aagaw ng yaman niya. Ganun lang yun kasimple. Kaya hindi kaya ni Darius na makita ang kwarto nila dahil maalala nun parati ang pagmamanipula noon sa kanyang namayapang ina. Maaalala nun kung paano siya nagmukhang kawawa na parang siyang sampid sa mga Di Guzman at hindi yon. Mabuti na lang at matatag siya. Mabuti na kilala niya si Harry, ang demonyong si Harry. Nagkaroon si Bella ng mapaglilibangan. Makakausap na tao kaya nagbago ang kanyang buhay nang lumayas siya sa poder ni Darius. Tapos ang mukhang make love din na si Harry pala ang magiging dahilan ng kanyang pag-uwi sa poder ulit ng lalaking kanyang kinabibisitan. Ang tagal ni Darius na nakapamewang sa harap ng sasakyan. Nakabukas na ang likod ng bahagi nun. Nakadisplay ng luggage ni Bella pero dinaig nun ng isang magandang babae na kanina pa niya tinititigan. What does he call this hard shaft inside his pants? Boner? Yes, he had it since he glanced at those round firm mounds tightly brushing against her wet shirt. Mali nga siguro sinundo niyang babaeng yun. Hindi niya natiis at napanindigan ng kanyang salita na bahala yun sa buhay nun. Kahit na walang tigil sa Leila sa paglalaro ng dila sa kanyang pagkalalaki kanina. Nanlambot yon kapag natitikal sa mainit na bibig ng babae. Ang utak niya okupado ng isang babae sa gitna ng daan. Bumabagyo at walang masakyan. Paano siya matatahimik ng ganoon? Naalala niya si Hiron at si Lilibet. He had thought that his duty over their daughter already ended when Bella chose to part way with his. Hindi pa pala. Naalala ni Darius ang pagkukup ng mag-asawa sa kanya, ang kabutihan, kung paano siya sinundo ng mga yon at binago ang kanyang kapalaran. Kaya ngayon siya ay nakakapagmaneho ng isang napakamahal na sasakyan. He lives in a city of his own. Lahat yun ay dahil kay Lilibet. And it's true that Hacienda Di Guzman belongs to Bella's ancestors. Masama ba talaga siya kung siya ngayon ang nagmamay-ari nito? At hindi ang kaisa-isang lihitimong apo ng namayapang Don Renato Di Guzman. Pero walang nangahas na magsabing siya isang magnanakaw o mga agaw. Tuwang-tuwa ang mga tao na siyang pumalit kay Larry dahil tulad ng isang natural na hasyendero, yumaman at gumanda ang kabuhayan ng mga nasasakupan niya. Taniyag si Darius sa buong probinsya at kilala siya sa ang panig ng mundo. He is the face of Hacienda Di Guzman and he made it the sole living paradise on earth. Bigla siyang natauhan at napabalik sa wisyo nang biglang may kumalampag ng yero. Kasunod nun ay ang sigaw ng isang may edad na lalaking tumatakbo. "Senyorito!" Paulit-ulit na hiyaw ng isang trabahante, kaya napakunot siya ng noong lumingon sa gate ng mansyon. May kalayuan yon pero dahil sa linaw ng kanyang mga mata ay nakikita niya na si Tiburcio ang tumatakbo. May talukbong na malaking plastik. Jesus, what is the old man doing? Kalahi ba ito ni Bella nang hindi binabagyo? Pumasok sa loob ng isang kalabaw, hilang sasakyang gawa sa kahoy na digulong. Sinalubong niya ang mga yon bago pa siya malapitan. "Ano pong ginagawa niyo dito? Ang lakas ng bagyo." Maagap na tanong niya. "Si Mariska, manganganak na." "What?" Bulalas niya sabay kamot ng marahas sa ulo. Napakarong timing naman ni Mariska. Kung kailan naman bumabaha at bumabagyo, saka naman manganganak. Paano siya pupunta sa doktor? Minadali nga lang niya ang pagmamaneho papuntang Apalit at pabalik para hindi siya tuluyang abutan ng paparating na landfall. Hindi siya makakakuha ng doktor dahil pihadong baha sa tulay.
Wala tayong makukuhang doktor, aniya sa mga to. Ikaw, ani sa kanya ni Tibor, umiling siya. Hindi na siya kailanman magpapaanak ng kabayo o ng kahit na ano, ayaw na niya mamatayan ng alaga. Mula sa pagkabatay mga alaga niyang kanyang naging pamilya dahil malupit ang kanyang ama-amahan at hindi siya naipagtanggol man lang ng kanyang ina. Pinagkaitan siya ng karapatan ni Baron na makapag-aral. Tagahatid lamang siya ng mga anak noon sa unang asawa. Siya ang lihitimong anak ng kanyang ina pero siya ang nabaliwala. Sa tanda niya noon nang kunin siya ni Lilibet, first year pa lang ang natatapos niya. Nahiya na rin siya na pumasok dahil napilit siyang mag-enroll sa second year high school. Tampulan siya ng bully. Ang laking itlog daw niya, kapre raw siya sa klase. Ganun ang kanyang naranasan sa pag-aaral. Sa tuwing siya iuuwi, bugbog pang aabutin niya dahil wala pang sinaing. Wala lang lutong kamote na may sardinas dahil wala pang ina niya galing sa pagkipasok. Nakatulong, lihim siyang umiiyak dahil hindi siya makapalag, hindi siya makalaban. Takbuhan niya ang kanyang alagang mga hayop. Napakaswerte niya na merong alternative learning system. Inilakad siya ni Lilibet para makapasok na siya'y ampunin na mag-asawa. Nakapasok kaagad siya sa kolehiyo at dahil likas ang kanyang pagiging matalino, lumabas ang kanyang galing lalo na nang siya'y kumuha ng kursong veterinaryo. Nakapagtapos siya kaya lang nang siya'y magpaanak ng kabayo na niya noong siya ay dumating sa asyenda. Kasama niya sa pamamasyal ay namatay yon. Si Mariska ang anak ng kanyang kabayo. At hindi siya hahawak doon dahil hindi niya kayang makitang mawala ulit ang mga mahal niyang alaga. Senyorito, alam namin kahit hindi ka magsalita, pero mas lalong kawawa si Mariska. Unang anak niya ito, ani pa ni Tibor. Hihintayin ka namin sa rancho. Mag-iingat ka, senyorito. Malakas ang bagyo. Tumalikod na yun at siya'y tigagal hanggang sa siya ay pumihit na rin. Tulala si Darius na lumapit sa sakyan at kinuha ang bagahe ni Bella sa likuran. Basang-basa na siya ng ulan. Dala niya ang luggage na naglakad pabalik sa mansyon. Iniisip niya kung siya ay pupunta sa rancho. Hindi niya masusundo ang doktor, nasisiguro niya. What will he do? Kung sa gamit ay kompleto siya hanggang sa mga gamot ni Mariska dahil ipinabili na ng doktor kagad sa kanya. They were expecting her to have her delivery this coming week, not this week. Bakit naman napakarong timing? Pumasok siya sa loob ng bahay kahit na basang-basa siya. Nakarinig siya ng mga tsismisan at tawanan sa may gawing komedor. Ang ganda-ganda niya. Noon maladyosa ng ganda niya, mas lalo pang gumanda. Para talaga siyang prinsesa ng hasyenda. Pihadong inggit na naman ang mga kababaihan dito sa pagbabalik ng anak ni Senyora Lilibet. Daldal ni Lorna sa lahat. Narinig ni Darius ang pagsang-ayon ng iba pang mga kasambahay sa sinabi nun. No wonder, all these people treat Bella like a real princess. Walang nagbago sa tingin ng mga taga-hasyenda sa spoiled na anak na mag-asawang umampon sa kanya. Dumiretso si Darius papanhik para maihatid niya ang mga damit ng prinsesa. On his upstairs. Mang Kiko is going down. Naroon siya sa kwarto niya noong dalagita pa siya. Igagawa ko siya ng sariwang tsokolate, yung natural na kakao natin. Napakatagal mo naman Darius, ana mayordomo sa kanya. Dumating si Mang Tibor, manganganak na si Mariska at walang doktor. Aniya rito't saglit na napaawang ang labi nito sa kanya. Darius sighed. He's so damn confused and agitated. Kaya mo yan, kaysa hayaan mong nahihirapan ang alaga mo. Tulungan mo siya. Tandaan mo Darius na wala kang kasalanan sa pagkawala ng kabayo mo noon. Talagang oras na. Huwag mong sisihin ang kakayahan mo bilang isang doktor sa pagkawala ng isang alaga mong hayop. Tulad ng tao, may kanya-kanya rin silang oras. Baka panahon na para balikan mong iniwan mong tungkulin sa kanila. Ani Kiko sa kanya. Nasa boses nitong paghihikayat sa kanya na maniwala siya sa kanyang sarili. Hindi si Darius umik at tumuloy lang sa pagpanhik. Mabigat ang kanyang mga paghakbang hanggang sa marating niya ang kwarto ni Bella. Walang katok niyang pinihit ang seradura ng pinto at tinulak yun. Ay! Rapist! Bulalas ng dalagang nakaharap sa isang vanity mirror. Hindi si Darius nagabalang tumalikod, bagkus sa inararo niya ito ng tingin. Bastos! Get out! Tili ng dalagang nagmamadaling inayos ang roba. Kung hindi mo naman ito tangang ibaba ang taas na bahagi ng damit habang nagpapahid ng lotion, saan naman ito kumuha ng lotion? His question was answered when he saw her body bag. Naroon ang mga pangkolorete nito. Nakikita niya,
Here's your luggage. Next time, lock the door. Hindi yung titili ka ng rapist. Ni hindi ka pa nga nahawakan. Masungit na sabi ni Darius. Pero isang irap ang nakuha niya mula dito. Naglakad pa siya papasok para ilagay ang bagahe nito sa mismong tapat ng closet. Wala itong walk-in. Itong bukod tangi na walang walk-in closet dahil natatakot daw ito noon. Iniisip daw nito na may lalabas na multo mula sa pinto ng walk-in kaya pinatanggal ng ama nito. Nakita niya kung paano napaatas sa Bella na parang gagahasain. Sino bang niloko mo, Bella? 3 taon ka na may boyfriend kaya huwag ka nang umusta na may katago-tago pa sa katawan mo. Buisit ka! Yan ang sagot ni Bella sa kanya matapos niyang talikuran. Lumingon si Darius nang nasa may pinto na siya ng kwarto pero umakto na babatuhin siya kaya mabilis siyang lumabas at nilapat ang pinto. Darius heard that thing hit the door. He just shut. He's still so lucky after all. Dumiretso siya sa kanyang kwarto para maligo din at pag-isipan ang kanyang gagawin. Damn, bakit siya mag-iisip? Baka nakapanganak na si Mariska ay hindi pa siya tapos sa paggawa ng kanyang desisyon. It doesn't have to take so long. His horse badly needs him. Tama si Kiko. Mas nakakaawa yun kung pababayaan niyang nahihirapan sa panganganak kung may magagawa naman siya. Binilisan niya ang kilos pagkatapos niya ay bumalik siya sa kwarto ng kanyang adopted sister at pinihitang seradura pero nakalak na yon. Bella, tawag ni Darius sa dalaga, saka siya kumatok. Nang bumukas ang pinto'y nakasimangot na mukha nitong bumungad sa kanya. She just crossed her arms over her chest. Umarko mga kilay nito sa tamad na paraan. I'll go to the ranch. So, mataring na sagot nito sa kanya. Kahit pa dun ka na tumira, wala akong pakialam. Ganyan ba tinuro sa inyo sa medical school? Ang hasain ng dila para sa katarayan? Nakita niyang lalong nagpuyos ang mukha nito sa galit. And you, tinuro ba sa business course mo na magnakaw? Ay ito ka vet. Ngumisi siya pero totoong may business course din siya. Yun ang naka-front na degree niya pero sa puso niya ay mas malapit ang pagiging isang veterinaryo. Tumalikod na siya bago pa makahuma ang taklesang spoiled brat. Magpasama ka kay Mang Kiko kapag natakot ka. You're alone here. Baka na lang may marinig kang kung ano'y mabulahaw ang buong asyenda sa tili mo. What? She asked stammering. Oo, at maririnig. Diretso lang si Darius naglakad papunta sa may hagdan at hindi na pinansin ang dalagang halatang natakot sa pananakot niya. That's what she gets for being so sarcastic. Muto lang katapat ni Bella at alam na alam ni Darius yun. At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at